Hello. Sabi kanina ni Brad, happy anniversary. Pero nakikita ko sa kay Sis Bilimad na sobrang happy niya kaya siya nalubat. Sa pangalan po ng kanilang Panginoon Yesu Cristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po ay babagi natin ang Ebanghelyo para pampalakas ng kalooban sapagkat kapag may anibersaryo, sumasariwa ang mga pangyayari. Kung paano siya naghirapan, huminga, bilang sa ospital, at lumalagot ang mga lahat po yun ay sumasariwa sa ospital. Kaya, magbibigay tayo ng mensahe para pampalakas ng loob at magkaroon ng pag-asa. Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa Kapitulo 4, versikulo 13, hanggang sa 18. Ganito po ang sabi. Ngunit, hindi namin ibig na tayo hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Dito po, nais ni Apostol Pablo, hindi lamang ito sinulat para sa mga taga-Tesalonica upang paalalahanan, kundi para sa atin din naman lahat na dapat, sabi nito, hindi namin ibig na tayo hindi makaalam. Hindi maaari na hindi dapat natin nalala na ano, tungkol po sa nangatutulog. Pero sa atin po, ang tawag doon nangamatay. Pag sinabi po kasing namatay, kumbaga, separation. Dahil ang kamatayan ay pagkaiwalay. Pero tayo na mayroon tang pag-asa sa Diyos, hindi tayo gumagamit ng terminong nangamatay, kundi nangatutulog. Dahil yan po ay itinuturo sa atin sa mga nawala na yung buhay, ipalagay lang natin silang natutulog. Dahil ang natutulog, may pag-asa pa siyang bumangon. Pero pag nangamatay, na-separate na, ibig sabihin, wala nang pag-asang bumalik. Kaya ang termino dito sinabi, tungkol sa mga nangatutulog, tungkol sa mga tao na hindi na humihinga, tungkol sa mga tao na katulad natin, kasi ang kalagayan po kasi ng namatay, katulad lang siya ng natutulog, na pagdating ng taktang panahon sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, gigisingin muli sila. Kaya po, dito, ipinapahayag ni Apostol Pablo na ang nangamatay na ay kinakailangan malaman natin na sila ay inihalimbawa sa mga taong nangatutulog. Bakit po? Upang kayo'y huwag mga lumbay. Para po, ma-divert yung isip natin dahil kung halimbawa namatay na, wala na tayong aasahan. Pero kung ipalalagay natin na tutulog, pwedeng kinabukasan, pwede pa natin gisingin. Kaya po, ito po, para maibsan yung kabigatan ng ating kalooban, ang mga tao na namatay na, ipalalagay po natin siya na mahimbing sa mahimbing na pagkakatulog na pwede pa natin gisingin. Ang tawag po ng pag-asa. Na hindi tayo dapat gumaya sa iba na nangalulumbay. Kumbaga, yung kalumbay hindi malis, gumugunita pa rin sa isipan, dahil po, ipinalalagay ng pakay. Kung ipalalagay natin tulog lang,
pwedeng meron pang pag-asang nagising. Bakit po? Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, ang ating dakilang Panginoon, Jesucristo, dumanas din ng kamatayan. At pagkalipas ng 3 araw, siya'y nabuhay na mag-uli. Kung ano po yung kalagayan ng ating dakilang Panginoon, sa loob lamang ng 3 araw, siya'y nabuhay na mag-uli. Ganun din naman ang kalalabasan nating mga tao na may pananalig sa ating dakilang Panginoon. Dadalhin naman tayong kasama niya. Kung ano ang kalagayan niya na siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, ganun din ang magiging kalagayan natin sa mga nangamatay kay Kristo. Kaya mapalad yung tao na nasumpungan si Kristo sa kanyang buhay hanggang kamatayan. Sapagkat meron siyang pag-asa na sa taktang panahon sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, sila ay muling bubuhayin. Sapagkat ito'y hindi sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo na nabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig pong sabihin, dito, sinasabi sa atin, ayon sa salita ng Panginoon, na tayo pong nangabubuhay. Halimbawa, dumating yung ating dakilang Panginoon, tayo yung mga nabubuhay. Hindi tayo mga uuna noon sa mga nangamatay na. At sila rin, hindi rin sila nangauna sa atin. Sapagkat may taktang panahon ng pagsasama-sama ng Diyos upang ang mga nangamatay, unang natutulog, at ang mga buhay ay magkakaroon ng iisang katawan. Sa makatuwid, yung niluwalhating katawan. Ngayon, ano ang sabi po dito sa Ezekiel? Ngayon, para maunawaan natin, doon sa mga nangamatay na, ano po ba ang magiging kalagayan nila? Upang maunawaan natin na ang tao pala ay may pag-asa pang buhayin na mag-uli. Sabi po sa Ezekiel 37, basahin natin. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito aking papapasukin ang hinga sa iyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga lipit at pabalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat. At lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ibig sabihin, kung papaano po ang tao mula sa kamatayan hanggang sa siya'y maging alabok, ibabalik po yun hanggang sa siya'y magkaroon muli ng katawang laman. Dahil po, sinabi nung una, tayo'y mula sa alabok, babalik tayo sa alabok. At mula naman sa pagiging alabok, babalik sa pagiging isang buto, at bubuhayin muli at magiging isang niluwalhating katawan. Ganyan po ang magiging kalagayan ng tao. Kaya po kung tayo man inabutan, halimbawa, bumalik ang ating dakilang Panginoon, tayo mga buhay, hindi tayo mauuna sa kanila. Kundi, sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw.
may tinig ng arkanghel at may pagagak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kaya po kung pag-aaralan natin, ito na ba yung panahon ng paghuhukom? Hindi ba po? Dahil, kumbaga, bago dumating yung paghuhukom, yung mga nakay Kristo na mga buhay, sa isang tunog ng isang kisap mata, babaguhin ang ating katawan. At doon naman sa nangamatay kay Kristo, sa isang tunog ng pakakak, o sa isang sigaw, at tinig ng arkanghel, ang mga nangamatay sa Kristo ang unang mga bubuhay. Kaya mapalad yung tao na namatay na hindi siya lumayo kay Kristo. Nabubuhay siya kay Kristo at alang-alang kay Kristo. Sa mga tuwid, sila yung nagiging priority para buhayin na mag-uli. Sila yung dadalhin doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, sino kayo ang hatulan? Ang hatulan, yung mga taong wala kay Kristo. Sabat, kung titingnan po natin, tayo pong lahat ay tinuturuan na manangan tayo sa mga aral ni Kristo. Kilalanin natin si Kristo. At siyempre, sampalatayanan natin siya, pati ang kanyang mga salita. Sa totoo lang, minsan tayong tao, hindi tayo naniniwala agad dahil kailangan natin ng pruweba o patunay. Kaya nga po, ina-apply ang pananampalataya, pagtitiwala at paniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yan po yung pananampalataya. Kung yan po ay sinasampalatayanan natin na mangyayari, bagamat hindi pa nangyayari, tunay na kalakip na ng pananampalataya yung pag-asa. Sapagkat yun nga po ang mga bagay na dapat nating danasin. Manampalataya muna na tayo at magkakaroon tayo ng pag-asa sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi at sinulat sa mga kasulatan. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Ibig sabihin, yung mga nangamatay kay Kristo o yung mga nangatutulog, bubuhayin silang muli at magiging isang niluwalhating katawan. At tayo naman na magbubuhay, aagawin at magiging kasama nila. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasapahinon tayo magpakailanman. Ibig sabihin, ito na yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po, kung dito sa ibabaw ng sanglibutan, kung aaralin natin yung aral ng sanglibutan, bakit maraming mga tinatawag na insurance? Ngayon ay pagsisiguro sa buhay natin na kung sakali man namatay tayo, meron tayong benepisyong makukuha. Pero mas nakanasain natin yung insurance ng ating kaluluwa. Na pagkatapos natin mamatay dito, meron tayong tatanggapin, bagamat hindi instant, kagaya ng insurance, na pwedeng kumpleto lang ang legal papers, lakarin natin, 2 o 3 o 1 linggo, pwede na natin ma-claim. Pero po, yung buhay na walang hanggan, may tamang timing yun. Tamang panahon. Yun po ang sinabi ng ating dakilang Panginoon, na alam niyang babalik siya. Alam niyang muli siyang bababa mula sa kanyang luklukan. Pero, ang tanging itinaran niya lang na hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad yung tamang panahon, yung tamang oras kung kailan siya muling susuguin ng Ama para bumaba dito sa ibabaw ng sanglibutan. Kumbaga, mayroon pang respeto ang ating dakilang Panginoon doon sa kanyang Ama. Pwede niya nang sabihin lahat. Pero, para ang tao makapag-isip, malaman ng bawat isa sa atin na kinakailangan, meron palang ganun, dapat po isecure din natin ang ating sarili.
Kaya hindi siya nagbigay ng mga halimbawa kung kailan. Pero meron siyang sinabi, yung mga pagkagutom, yung mga giyera, yung mga lindol, yung iba-ibang mga sakuna. Lahat ng iyan ay parang pamamaraan na malapit na nga dumating ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya po, yung mga nauna na nangamatay at tayo naman ay magkakaroon tayo ng pare-parehas na katawan na hindi na siya mabubulok, hindi na siya masisira, kung papaano yung katawan na ang ating dakilang Panginoon nabuhay na magmuli sa mga patay, yun din ang katawan na magiging kalagayan natin. Kaya nga siya, yung katawan na yun, naiakyat siya doon sa langit. Sa makatuwid, wala na siyang kabulukan. Wala nang kamatayan. Ang ating dakilang Panginoon at tayo naman, kapag tumanggap na ng niluwalhating katawan, na yun na yung pinaka-insurance ng ating nag-iisang kaluluwa, magiging kawangis na tayo ng ating dakilang Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po, iyan po ang pinagkakailangan. Ano po ang requirements para masunod natin yun? Walang iba, sampalatayanan natin yung ginawa ng ating dakilang Panginoon, Hesus Kristo, na ang ating dating pagkatao kasama ng napako doon sa cross. At tayo ay nabubuhay na bilang isang bagong nilalang. Sa makatuwid, may pagpapasakot na tayo sa Kanya, nakikinig na tayo ng Ebanghelyo at inuunawa at ina-apply natin sa ating pagkabuhay. At siyempre, meron tayong pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Nasa banner po natin yan. Pananampalataya. Kinakailangan huwag yan mawala sa atin. Yung pagtitiwala natin sa Diyos at paniniwala natin sa Diyos. Bagamat hindi natin siya nakikita. Pag-ibig na dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya magkaroon tayo ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. At yung pag-asa upang sa ganon ang buhay ng tao, bagamat ang tao'y nabubuhay mula pagkabata hanggang sa dumating ang kanyang kapanahunan na walang iba yung kamatayan, meron pang extension yung buhay. May karugtong pa. Kumbaga, dahil sumuko ng ating katawang laman, dahil marupok, dahil sa mga karamdaman, kumbaga hindi na kinaya ng puso, ng baga, at ng kung ano-ano pa man, internal organ, pero doon sa niluwalhating katawan, ang ibibigay sa atin doon, yung perfect na katawan, na wala ng karamdaman, wala ng sakit, wala ng hapdi. Kumbaga, kung papaano ang ipinagkaloob sa ating dakilang Panginoon, na siya ay tumanggap ng isang niluwalhating katawan bago siya umakyat sa langit, tayo naman ay magiging ganon. Sasalubong din tayo sa hangin sa ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, lahat tayo aakyat din sa langit. Kaya po, kung aralin natin, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya manag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kung sakali man tayo ay hindi pa natin natatalos o naabot ng ating pag-iisip, tinuturuan tayo ng mga aliwan. Kung yung hindi nakakaunawa, bahaginan natin para maunawaan na kumbaga ang pinaka-importante dito o sikreto ng buhay, walang iba, yung benepisyo na tatanggapin ng nag-iisa nating kaluluwa. May tamang panahon, tamang pagkakataon na matiklaim natin yun. Sabi nga, at sa lahat ng iyong mga idinadalangin at hinihingi, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Yan po nasa Marcos 11:24. Kaya po, kung
gusto natin buhay na walang hanggan, i-claim na natin ngayon at saka na ipagkakaloob ng Diyos. Laki pa natin ng pag-asa, pananalangin, pagdaing, at higit sa lahat, mapagtagumpayan natin ang lahat ng subok na dumarating sa atin sa bawat araw upang tayo'y magtagumpay, makamta natin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hanggang dito ako, salamat sa Diyos at anuman ang ating mga daing kahilingan sa Diyos, iparating natin sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nakikinig lalong-lalo na doon sa mga may malilinis na puso, may katapatan at may pagsunod sa Kanyang kalooban. Salamat at isang magandang umaga sa ating lahat. Happy 5th anniversary kay Brad Romeo Agda.